maraming dealers. Grabe po, di ba? So, di na natin papatagalin kasi gusto na din niya. Sige. Gusto na din niya i-share sa atin yung knowledge, di ba, ng Unified Products and Services. But, don't forget mga ka-Unified, please share this live stream video sa mga GCs, sa mga groups natin, sa mga private messages, at pati na din sa mga newsfeed natin. Kung gusto nyo, itag nyo na po yung mga business partners natin down sa comment section para maging aware sila na meron tayong live stream video here in URTV. At again, don't forget to like, share, and follow our official Facebook page, Unified Products and Services Inc. Official. And of course, we have our YouTube channel, Unified Products and Services Inc. Official page. And of course, we have our Gomigo account, Unified Radio TV. So kindly search them po sa Gomigo. So grabe po. Excited na ba tayo? Let me see daw sa comment section kung excited na po ba tayo. Gusto ko nang may makita na questions sa comment section, or you may also DM me. Just search Lorian Mendoza, Network Coordinator po. Grabe. So, excited ba tayo mga ka-Unified? Oh, yes, di ba? So, wag na natin papatagalin. Let's all give a virtual million palakpak, virtual likes and shares mga ka-Unified. Sa TOSM manager natin, walang iba kundi si Mr. Onald Cruz. Maraming salamat, Amiga Lori, and it's nice to be back here at Unified Radio TV. Ngayong gabi po, isa na naman pong milestone ang gagawin natin. Lahat po ng katanungan ninyo, lahat po ng mga agam-agam ninyo, lahat po ng mga confusion, solusyonan natin yan, sasagutin po natin lahat yan. Ngayon po, bigla pong panimula, gusto ko pong bigyan kayo ng update kung ano pong nangyayari sa Customer Service Department natin. Nung kamakailan po, nagkaroon tayo ng maraming backlog sa KYC. Dumarami po ang mga members natin sa Unified. Marami pong nagpapa-verify ng account. So, ang naging mga komento sa atin ay medyo nagkaroon ng delay ang verification ng account. Nasolusyonan na po natin yan, and almost lahat po ng backlog natin ay ngayon po masasabi natin real time na nating ina-approve ang mga KYC request ninyo. Yun nga lang pong iba, hindi natin na-approvehan yung mga video selfie na isinasubmit po sa CSR department. However, gumawa po kami ng tutorial para mas lalo po kayong mag-guide kung paano po gumawa ng tamang video selfie, at nang sa ganun po ay agad-agaran po nating ma-approve yung mga accounts ninyo, ma-verify yung mga account ninyo. Ano po ba ang kahalagahan ng verified accounts? Pagka po ang account ninyo ay verified na, that means dumaan po kayo sa tamang KYC process. Lahat po ng dokumento na yan ay sinesafekeep po natin ayon sa ating Data Privacy Act. At yan po ay isinusumiti naman po natin sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So tayo po, bilang isang institusyon, bilang pong isang kumpanya, ay recognize po tayo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So ito po, ang isa sa ating mga ipinagmamalaki bilang miyembro ng Unified Products and Services, bilang kawani ng Unified Products and Services. Ngayon pong gabi, dito sa Radio TV or Unified Radio TV, susolusyonan natin lahat ng katanungan. Sasagutin po natin lahat yan. Wala po tayong iiwanan na katanungan na hindi nasasagot. Alright. Isang katanungan po ang hinihintay natin, at ang unang-unang katanungan ay manggagaling po kay... Sir, may nagtatanong. Kung verified at na KYC na sa version 1, need pa din ba yung KYC sa version 3? Napakaganda po katanungan po yan. Dalawa po ang platform natin. Isang version 1 or V1 at yung sinasabi natin yung bagong platform natin na V3. Now po, pagka po nag-request po kayo ng verification ng account sa V1, yung mga credentials na isinabmit po ninyo, yun din po ang pwede nyo nang gamitin na credentials sa pagre-request ng verification ng V3. Well, naiintindihan ko naman po na yung iba sinasabi na paulit-ulit.
Pero po hindi namin mabe-verify ang account nyo sa V3 kung hindi po kayo magre-request. Ngayon, paano po mag-request nito? Mag-upload po kayo ng same document na in-upload nyo sa V1, same video selfie na isinabit nyo. Actually, yung video selfie po, kahit hindi na po, isang video selfie lang kailangan namin. That would apply to both V1 and V3. So, yung mga documents na lang po, like yung valid ID po ninyo, yung government-issued ID, saka yung video selfie, mangyari po lamang na i-upload ulit to sa V3 para po, ito po yung maging daan para magkaroon kami ng sinasabing request ninyo na dapat namin i-approve. Until such time po kasi na hindi nyo yung ginagawa to, wala po kaming makikitang request para i-approve. Speaking of KYC, sa proof of billing ng version 3, what if dun sa bill mismo, may error lang na konti sa address? Ano pong gagawin namin para ma-approve yung KYC namin? Alright, bago ko po sagutin yan, gusto ko pong ibahagi sa inyo kung ano po ang purpose ng kung bakit tayo humihingi ng proof of billing. Ito po ay isang dokumento na magpapatunay at magsasabi na ang dinideklaran yung address sa ating V3 platform or sa ating kumpanya or sa Unified Products and Services ay lehitimo. So, kaya nga po, ang kinukuha natin mga proof of billing ay galing sa mga lehitimong kumpanya like yung Meralco, yung mga utilities natin, Maynilad, or iba pang water utilities na pinagbabayaran natin. Now, the reason behind this is sila kasi, alam nila dahil may sinasabi silang service address. So, ibig sabihin, basta't meron kayo nito, lehitimo yung address na ibinibigay nyo sa kumpanya natin, which is ipo-forward naman namin kay Bangko Sentral. Ngayon, ang goal natin is ma-establish na may address na nag-i-exist na gano'n. Now, pagka halimbawa may konting discrepancy dun sa address na yan, base kumpara dun sa dokumentong isinasubmit ninyo, well, the TSR department or our CSR department is not so strict when it comes to minor discrepancies. Pero kung po talagang halimbawa mali yung region, mali yung street, then that will be subject for revocation. Pero kung mga minor lang naman, halimbawa, hindi naman malayo doon sa isinabit ng address, base doon sa isinasabit ng dokumento, I think yung consideration ay maibibigay po sa inyo. Kailan po ba magiging fully operational si V3? Fully operational si V3. Ang V3 platform po natin ay iniunti-unti po nating i-deploy. May kasabihan nga po tayo, slowly, but slowly and carefully para ma-achieve natin yung seamless transaction sa bagong platform natin, para maiwasan na yung mga delays, para maiwasan natin yung mga errors na masasabi natin naiiwasan natin o nararanasan natin minsan sa ating V1 platform. Now dito po, pagdating po dito sa V3 platform natin, ang unang nakadeploy na po dito ay bills payment. Nandyan na rin po ang loading. Hintayin nyo po. Dahil once na nakapag-deploy pa kami na susunod na service, sunod na po yan. At habang dinideploy natin ang mga services sa V3 platform natin, unti-unti naman nating babawasan ang mga services na nasa V1 natin para nakafocus tayo sa V3. Kung kailan po yan, malapit na. Bakit po merong mga billers na bigla na lang nawala? Like Meralco at Maynilad. Alright. Billers and Maynilad na nawala sa V1 at hindi rin po ito existing sa V3. Tama po kayo dyan. The reason behind this is kasi nag-undergo na ng testing process sa V3 itong mga billers na to. And unfortunately, during the testing process, hindi dapat siya i-enable sa ating V1 para po yung transaction na maka-capture ng V3 system natin, ito yung mga transaction, mga test transaction na ginagawa natin upang ma-approve po or mapadali po ang pag-aproba ng mga billers natin, ng mga kumpanyang ito. So, hintay-hintay lang po yan, pasasaan po at i-deploy na rin natin ang Meralco sa ating V3. Ang next deployment po ng Meralco natin, hindi na po sa V1 yan. Diretso po yan sa V3. And this is going to be under Bayad Center. Sir! Yes. Bakit daw hindi kami makapag-encode yun? Bakit ba hindi makapag-encode? Unfortunately, I need to check that.
I would be giving instructions to the CSR team or to the technical support team to investigate on this. Well, wala kasi kaming reported na issue tungkol sa pagdating sa encoding, pero pasisilip ko po ito ngayon. This is just a minor adjustments pagka po nagkakaroon kayo ng error na ganito. Huwag po kayong mag-alala. In a few minutes po, mare-resolve po yung issue na yan. CSR team, can you please investigate on this? Yan po, diretsong instruction na po na binigay natin sa CSR team. Sir, nag-transfer ako ng fund, eCash fund from my V1 to V3. Pwede po bang maibalik ko sa V1 yung transfer ko na fund? Alright. Unang-una po, ang tanong ko dyan, bakit po natin ibabalik sa V3 or sa V1? Kumbaga po, para pong anti-dito na tayo sa isang platform na naka-level up. Pero, ang tanong ko po is bakit natin ibabalik sa V1? Pero kung gusto nyo po talaga ibalik sa V1, unfortunately, that's the facility para maibalik yan sa V1 ay hindi available dahil hindi namin na-anticipate o hindi namin inisip na ang isang upgraded platform ay babalik pa sa isang platform na medyo nakakababa. So, but anyways po, sisilipin po namin yan kung ano yung possibility niyan, pero I suggest po na manatili po yan sa V3 dahil in a few weeks or months, gagamitin na po nyo yan, kukulangin pa po yung pondo nyo na yan dahil ang daming features ni V3 kung saan kakailanganin nyo ng pondo. Sa KYC, ang available lang po na ID ko is yung school ID. Mahirap po kumuha ng government ID. Pwede po ba or may magiging relax yung KYC natin at i-accept lang yung school ID? Alright, napakagandang tanong po yan. And sana po, bago ko sagutin yan, pakishare nyo po itong live streaming natin ng Unified Radio TV. Kasi po, this will open doors for awareness sa ating mga members. Pagka po maririnig ng ibang miyembro itong talakayan natin, maiintindihan po nila yung mga policies natin po pagdating sa KYC, submission ng IDs. Now, to answer the question, school ID lang ang available. Wala po problema po yan. As long as meron po kayong isasubmit kasama ng school ID ng school registration, updated school registration. During this pandemic times, hindi namin kayo pahihirapan. Kung ang availability ng identification nyo ay school ID lang, be it. Magiging considerate tayo dyan. Pero po, kailangan po natin ng updated or ng school registration po dyan to support the school identification card. Bakit po, pag nagpa-fund from abroad using remittance, matagal po siya pumasok sa account natin? Yan po ang gustong-gusto kong sagutin at inaabangan kong tanong. Ganito po yan. Pagka po ang remittance ay nanggagaling sa abroad, lalo na sa areas ng Middle East. Ang nangyayari po kasi dyan, halimbawa, meron kayong isang remittance center doon o isang bangko. Tapos, i-deposit yan sa bank ng Unified. Or ita-transfer nyo yung fund sa bank ng Unified. Now, it doesn't necessarily mean po na yung from that remittance center or from that bank na galing na nasa Middle East o nasa ibang bansa, may direct transfer or direct partnership po siya kay BDO natin dito sa Pilipinas. Minsan po, dumadaan pa po yan sa isang payment aggregator or sa isang entity pa, which dadaan doon ng pera, which yun naman na magpo-forward kay BDO dito sa Pilipinas. Now, sinasabi ating ng mga remittance services or mga bangko na pinag-processan natin ng fund transfer na remitted na daw kay Unified. Well, tapos sabi ni Unified, sabi ng CSR, hindi pa nakikita ng ating loader team, hindi pa nakikredit yung pera. There's a big possibility po na remitted na doon sa middle entity. Pero sa middle entity po, hindi pa po na ibibigay sa amin yan. Because of some laws na nag-i-exist doon sa mga location at territories nila. Yun po kasi minsan ang nagiging problema. Yun po minsan ang nagkakaroon ng cost, ang nagiging cost ng delay. So, sana po maintindihan po natin na Unified Products and Services, hindi po i-hold yung mga fund transfer na yan. Hanggat sa maaari nga po, kami pa mismo nagpa-follow up dun sa mga remittance centers ninyo. Sinesenda namin ng emails yan kasi we are asking for
status of the reference number that you have submitted to us. Ngayon po, it's so unfortunate sinasabi nila sa atin na transmitted na pero hindi natin yan nakikita na credit sa account natin. Pero wag po kayong mag-alala. Lahat po yan masusolusyonan na. Lahat po yan matatapos sa mga delays na po yan. Paglabas po ng ating V3. Marami na pong paraan para para makapag-fund transfer po tayo. So isa po yan sa ina-anticipate namin na solusyon na pwedeng or option na pwedeng gawin ng ating mga members. Ano po ang update sa Smart Money sending at receiving at ano po pwede naming ma-expect if na-move na ito sa new platform? Alright, good question again. Ang pinaka-latest po natin na advisory na inilabas magkakaroon daw ng migration ng ating Smart Money partner or Smart Money /PayMaya partner. I'm sorry. During this migration process, magkakaroon na po tayo ng tinatawag na API. Now, what is API? Ito po yung paulit-ulit ko na idinidiscuss sa inyo. Yung system po ng Smart Money or ng PayMaya, i-embed po yan sa ating system. So, that means, pagka nagkaroon ng transaction sa system natin, diretso na po yan sa system ng PayMaya or ni Smart Money at ni PayMaya. Maiiwasan po natin yung queuing. Maiiwasan po natin ang delay. And this will lead to seamless and hassle-free transaction. Hintayin nyo po yan. Our partners are on the migration process na. And anytime soon, we would be releasing another advisory patungkol po dyan sa ating Smart Money PayMaya services. Abangan nyo po yan. Sir, yung Meralco, naka-disable siya sa version 1 ngayon. Meaning, sir, if mag-resume na siya sa version 3, pwede na ba tayong tumanggap ng overdue bills? Alright, yan po ang expectations namin. Kasi po, ganyan si Bayad Center. Si Bayad Center, kung matatandaan nyo po, pwede po kayong magbayad kahit may overdue bill. Lumagpas na po kayo dun sa due date ng mga bills ninyo. So, ang magiging behavior po ng ating system when it comes to Meralco transactions would be the same behavior pagka po nagbabayad tayo sa mga Bayad Center outlets. Isa po to sa kagandahan ng ating partnership kay Bayad Center. So, what does that mean for Unified members? Of course, yung mga household na magbabayad ng Meralco, kay Bayad Center pa ba pupunta? Definitely hindi na. Sa inyo lang, kayo lang, pwedeng-pwede na. Sir, possible po ba na yung sa loading natin, pwede na ma-integrate na pwede na tayong ma-search sa phone book ng cellphone instead na i-copy-paste natin dun sa loading natin? Well, kino-consider yan during the development stage. But, kinonsider din yung mga security measures if that will be the case. Kasi, of course, if yung system natin i-access yung phone book nyo or yung mismong database ng cellphone nyo, yung cellphone nyo, it will contain like mga private messages, private emails, something like that. And we anticipated that it would be a violation of the Data Privacy Act. But hindi po naman natatapos diyan. Kino-consider din po natin yung para mapabilis, katulad nga po ng sinabi ninyo, na para hindi nyo na itatype yung phone number na loloadan nyo. This is a business-based or a technology-based business, so everything is possible. So hintayin nyo lang po, marami po tayong magiging innovations, marami po tayong gagawin upang mapabilis yung mga transactions natin. And that includes yung hindi na pagka-copy or pagta-type or pag-i-input ng mga cellphone numbers na loloadan ninyo. Sir, kapag walang roaming number ang dealer na nasa ibang bansa, paano po kaya makontak si Gomigo? Si Gomigo po ay uma-accept ng international numbers. Pagka po magre-register po kayo kay Gomigo, kahit po international numbers, tanggapin po yan, makaka-receive po kayo ng activation code. If I'm getting the question correctly, kung gusto nyo po, ang tinatanong nyo po ba ay kung paano makakakontak kay CSR? If kung yan po ang tanong, well, marami po tayong platforms. Hindi lang naman po hotline numbers ang way para kontakin ng CSR. Katulad nga po na sinabi ko sa inyo,
we are innovating and sa mga susunod po, may mga ilalabas pa tayong additional platform. Sa ngayon po, ang platform na meron tayo, andyan po ang online support natin, andyan ang Gomego, nandyan din po ang ating customer service hotline, and hintayin nyo po dahil in the coming weeks, maglalabas po tayo ng another platform which would give easiness to our unified members to contact our customer support team. And hindi lang po yan. Nagplaplano na po kami na gumawa ng isang dedicated team para halimbawa yung mga leaders or members natin na nasa abroad na hindi makakontak kay CSR or nahihirapan kumontak kay CSR mismo ang kukontak sa inyo. Abangan nyo po yan, nagpa-finalize lang po kami ng mga proseso dyan. Pero definitely, lahat po ng easiest o ng mga paraan na makakapagbigay ng kaluwagan sa mga unified members, ginagawa po natin yan at gagawin po natin yan. Paano maka-request sa CSR ng V3 kung ang account owner ay nasa abroad at walang bills na nakapangalan sa kanya? Paano maka-request ng V3? Actually po, ang V3 account ay hindi po siya nire-request. Pupunta lang po kayo, magla-log on lang po kayo sa online.unified.ph. Tapos, click nyo po dun yung sign in button. Then, pagka na-click po yan, i-redirect kayo sa page wherein it will be asking for username and password. Now, ano ang username and password nyo sa V3 account? It is your username and password for your V1 account. It should work. Sir, may list po ba ng compatible gadget para sa app po natin? Kasi nag-install po ako sa aking gadget pero hindi po ako nakakapag-login. Alright, login issues. Well, this is the first time that I heard that na pagka nag-install sila na hindi sila nakakapag-login. Pero I just wanna make it, let's try to make sure na nakaka-login po tayo sa web or sa ibang device. Now, if this is a login issue, well, definitely, sa lahat ng devices, hindi kayo makaka-login. Pero, if you are really experiencing this, try to uninstall or reinstall. Maybe, hindi updated yung app na na-download nyo. But definitely, it should work. If you're able to log into a web, to our web portal or to our Java portal, then definitely, you should be able to log into our mobile application. Now, if there would be any issues logging in, please create an online support ticket. Diretso nyo na po yan. Ang online support ticket po natin, ang mga CSRs po natin ay very aggressive na sa pagsagot ng online support ticket. Hindi na po tayo nagkakaroon ng backlog dyan. So, na-experience nyo naman po siguro kung gano'n na tayo kabilis sumagot sa online support ticket natin. Sir, kailan po ma-update sa system ng e-loading yung mga prefix ng bagong SIM card like 0963 at saka 0964? Alright. Now, we're still in the process of migrating everything. Like yung mga codes na yan, yung mga pre-codes or ng mga ating mga telcos. So, hinihintay na lang po natin yung mga bagong codes na darating then para po ma-update natin yung database natin para may accept na po lahat yan. But anyways po, if there are numbers na hindi po tinatanggap ng loading system natin sa both V1 and V3, kindly create an online support ticket po. Titignan po natin, baka po hindi na-overlook yung code na yun para po ma-encode na po natin sa database natin para po makapag-load na po kayo using the prefix codes. Sir, bakit po yung mga retailer ko, di sila makapag-load ng TNT at Smart Regular 10 and 20? Yung regular talk and text retailer. Okay. All right. So, I think it has something to do with I'm sorry, parang nagulo na ako sa question. Hindi makapag-load ng 10 pesos? Walang 10. Diba? Plan code, di ba? Yes, plan code? Wala talagang plan code na 10 pesos. Yes, definitely. So, naguluhan lang ako. Pasensya na po kayo. Wala po kasi tayong plan code na 10 pesos. Next question. Paano po mag-a-avail or mag-a-upgrade ng franchise package kung ang owner or ang account owner is nasa abroad? Alright.
Sa Unified Products and Services po, hindi po namin kayo lilimitahan kung paano yumaman. Pagka gusto nyo po mag-upgrade ng franchise at kayo po ay nasa abroad or nasa ibang bansa, isa lang po ang katapat niyan. SPA lang po yan or Special Power of Attorney doon sa isang individual na pagkakatiwalaan ninyo na magrepresenta ng sarili nyo habang pinoproseso po itong upgrade na to. Napakadali lang po yan. Isang SPA lang po yan and that would suffice. At siguro after all the documents have been submitted, saglit na saglit po yan. Upgraded na po yung account ninyo. Bakit po pag Smart PayMaya payout ay laging check your reference ang lumalabas? Alright. It doesn't necessarily mean na kay Smart PayMaya lang ang nagkakaroon check reference number. Ganito po yan. Sasabihin ko na po sa inyo ang behavior ng ating system. Yung mga check reference number po yan, ito po yung mga reference number na hindi pa dumarating sa system natin. Something like this. Halimbawa, merong 300,000 members si Unified. Out of the 300,000 members, meron dong 100,000 nagtatransact ng smart money. Imagine, 100,000 members transacting at the same time using 2 smart money numbers of Unified. So, kung ikukumpara niya po yung transaction na yan base sa isang sari-sari store na transaction, sa sari-sari store po, in a matter of minutes or seconds, andyan agad ang reference number. Ang kay Unified, minsan check reference number pa, minsan wala pang dumarating agad ng reference number. Simply because yung mismong system ni Smart Money, hindi kaya yung volume mo, Unified. Sobrang dami mo kasi, sobrang dami nagtatransact sa'yo. At ito nga po yung solusyon na binanggit ko kanina, magkakaroon na po tayo ng API. Matic po yan. Real time, ka-capture lahat ng system ni Smart Money, yung mga transaction ninyo, seamless and hassle-free. Now, balik po tayo doon sa tanong, bakit nagkakaroon ng error? Simply because po, pagka po sobrang dami ng transaction na nakapila at pinaprocess ng system ni Smart Money, minsan po nalilito na yung sistema. Kaya minsan, imbis na maglabas siya ng reference number, nalilito siya dahil sa dami ang nalalabas niya yung error na yon. Pero saglit lang naman po yan. Tawag lang po kayo sa amin, tawag lang po kayo sa CSR, may konting i-adjust lang po kami. In a matter of 2 to 3 minutes, pwede nyo na po yung i-reprocess, pwede nyo na po yung i-pay out. It's just a system, it's just a glitch on the system lang ng ating partner dahil sa sobrang daming transaction. Nangyayari po yan usually pagka mga peak hours. From up Stephanie Nasam, hi po, question po Sir Arnold. Hindi po ako makapag-login sa V3 account ko using my version 1 credentials kahit nag-reset na password na po ako sa version 1. Paano po gagawin? Alright. May mga reported cases na katulad nun sa inyo, nun sa'yo. Well, if you said that you have performed a reset password procedure, well, I guess it would be great if you could create an online support ticket or a ticket para po ma-escalate natin sa IT why this this particular reg code is unable to log into V3. Lalo na po kung dealer account po kayo, you should be able to log in. Kasi po, if ever na hindi kayo makalogin using the credentials ng V1 ninyo at nakapag-reset na kayo ng password, well, this is something na baka meron kaming kailangang silipin at kailangan may i-revisit kami patungkol po dun sa reg code ninyo. Pakiusap ko lang po, gawa po kayo ng online support ticket, tapos po paki-screenshot po yung error na encounter nyo or na lumalabas sa inyo pagka po naglalogin kayo. And definitely, we would be able to come up with a resolution within 24 to 48 hours po yan. From Lucille Valle Huanga, Sir, nag-load po kami ng international loading ng mobile KSA 10GB. Ayaw po mag-load hanggang ngayon since October 6 pa. Sinunod namin ang instruction na hinihingi at tamang pag-input sa inyo. Until now, hindi pa po nare-resolve. Mag-expire na po yung load November 6 amounting to 1,600. Okay. So, if yung procedure ay nasunod na, at hindi pa rin na ilo-load siya, well, we need to make sure na doon sa mga ini-input nating mga figures or numbers ay walang spaces yan. Talagang dapat, kasi yung space ay considered as one character yan. Now, if ever na we are sure na talagang wala siyang mga spaces at talagang
documented yung base sa documentation or sa process ng loading yung ano natin, ginagawa natin. Well, again po, to communicate with CSR, to raise this issue with to the CSR team, you can call the hotline or you can create an online support ticket. But I suggest to create an online support ticket kasi what we're going to do there is we are going to duplicate the issue, and if there's a need to call our partners, then we will do so. Pero this is an isolated case kasi this is the first time I heard that na hindi siya ma-load at mag-expire na yung load. Pero don't worry po, this is not an issue na magtatagal. Saglit lang po yan. Siguro may titignan lang tayo mga procedures patungkol sa paglo-load na yan, patungkol sa mga loading procedures na nasa system po natin at sa ginagawa ninyo. Mangyari po lamang na i-document po natin ito. From Richard Enriquez for Marejo, kailan po sir magkakaroon ng V3 apps for mobile? V3 app for mobile, Richard. Once na nakapag-deploy na naman tayo ng full services sa ating V3, kasunod na po niyan yung pagde-deploy ng ating mobile app. Kasi po I think it's very awkward na magde-deploy tayo ng mobile when in fact dinidevelop pa rin natin or ginagawa pa natin or fully develop pa natin yung V3 web natin. So, once completed na po ang V3 web natin, definitely kasunod po niyan ay mobile application na. Kasi it will work both ways. Pagka po may kompleto na si V3 web natin, definitely kasunod na po niyan si mobile app na. From Baby June General, Sir Ronald, paano po ba mag-create ng load retailer sa version 3? Load retailer sa version 3. Ito po ang good news sa version 3. Sa V1 po, meron kayong tinatawag na load retailer fund. Sa V3 po, wala na pong ganun. Yung fund nyo pong nasa ikas nyo sa V3, yun na rin po ang retailer load ninyo. Wala na pong transfer load from E1 to load retailer fund. Diretso na po yan. Huwag niyo po kalimutan, pasuyo lang po, pakishare po itong ating live streaming para po yung awareness po ng nakararami patungkol po dito sa ating mga pinag-uusapan, maibahagi po natin sa kanila. I would really appreciate that. From Miss Ann Aquino, wala po bang direct na pag-fund sa version 3 na hindi na dadaan or mag-transfer from version 1? Double charging po kasi ang nagaganap. Miss Ann Aquino, hindi ko po ma-picture yung double charging na nangyayari kasi po we have two ways para mag-fund sa version 3. And katulad nga po yung sinasabi niyo po kasi para if I'm not mistaken, if I'm getting the issue correctly or the question correctly, ito yung transfer of funds from V1 to V3. Ito po yung sinasabi ninyo. Pero kung ang tanong po ay mag-fund ng diretso sa V3, meron po, para pong proseso lang ng ating ng pagpa-fund sa V1, you just need to deposit sa Unified Bank account natin. Then po, naiba lang po ang process nito dahil i-request nyo po muna, maggagawa po muna kayo ng fund request, tapos mag-generate po yun ng reference number. Then po, mag-deposit na po kayo sa bangko ng Unified, doon sa mga accredited banks po ni Unified, doon sa mga nominated banks natin. Then, i-input nyo lang po yung mga details ng deposit na yon. Then, yun po siya. That is a process of funding. Wala pong pinagkaiba sa V1. Yung sinasabi nyo po kasi na from V1, nadadaan pa sa V1, that is transfer of fund from V1 to V3. Pero meron naman po tayong diretso sa V3. Same process lang din po ng V1 yan. 24 hours pa rin po ba ang booking ngayon or anytime po ba pwede na din mag-book? Limited pa rin po ang ating mga booking services dahil po meron po tayong mga restrictions pa rin galing sa mga airlines natin. But definitely the customer service team and the ticketing team, na 24 hours po operations natin dyan. Good more earnings po sa lahat. Sir Ronald, from Sir Joner Season, yung residual income, kailan po mag-take effect sa version 3 sa transactions? Sir Joner, may utang pa ata ako sa'yo. Well, thank you for watching. Yung residual income na yan, pina-follow up natin yan sa accounting department. Sige po, bukas na bukas po, tawagan ko po ulit kayo, kunin ko po yung mga detalye sa inyo at pati yung REDS code ninyo. Commitment ko po yan sa inyo, Sir Joner.
Tomorrow, I'll give you an update. And I will be communicating with our accounting department pagdating niya sa ating mga residual income. From Just Call Me, Lorna. Good morning po. Every time na ina-advise po ng CSR na mag-reply sa email, text support at unified.ph, customer care at unified.ph, nagkakaroon po lagi ng mail delivery system error. At sasabihin ng CSR na hindi nare-receive ang reply ng dealer. Ano po ba ang nagkukos at kasi na-delay po yung transaction? Alright. I am thinking na, remittance transaction na binavalidate ng ating mga customer support, ng mga technical support team. So, sa pag-validate po kasi, sesendan natin yung member ng email, security measures po yan na we need to make sure that the account owner is the one who is transacting the remittance. Now po, pagka po sumagot ang dealer or yung account owner, minsan po nagkakaroon ng mail delivery notification error. Yung po kasi pinagsesendan ninyo na tech support at unified.ph, customer care at unified.ph, ito po yung sinasabi nating sa technical terms na ay distro. Distro email or group email. Now po, dyan sa group or email, sa distro na yan or group email na yan, marami pong email address na nakapaloob dyan. Now, if in case po yung isang email address na nakapaloob dyan ay full na yung inbox or maraming messages siya na hindi nababasa, magkakaroon po ng delivery notification na itong mga specific email address na to ay hindi na-receive yung email ninyo. Which is technically true. Kasi puno na yung inbox sila, hindi nila marireceive. But, it doesn't mean na hindi marireceive totally yung email ninyo. Marami pong nakapaloob na email addresses dyan and I am definite na yung mga lead person natin, yung mga key persons natin who are very aggressive in opening their emails, marireceive po yan. So, wag po kayong mag-alala kung baka makareceive kayo ng email notification or mail delivery notification na itong mga email addresses na to hindi nakareceive. Mangilan-ngilan lang po yan, sabihin natin na mga 4 or 5 email addresses na hindi nakareceive ng email nyo. But po sa mga distro na yan, marami po, it's more than the email address specified in the mail delivery notification ang nakapaloob niya. So definitely po, majority po ng ating customer support team or the technical support team have received the emails that you sent or the reply that you sent. From Miss Cristina Pedere, since we are going international, regarding sa ID, pwede na po ba i-accept yung ID ng ibang bansa like residence ID? Plus, is it possible po ba yung dollar account? Ma'am Christina, I think the last time I talked to you was 2 weeks ago. Yeah, to answer your question, yes po, tumatanggap po tayo ng mga international IDs, driver's license po ng ibang bansa as long as ang lengguwahe po na nakasulat sa ID ay readable po ng ating mga mata. Like, it should be in English. English, ang ginamit po na ay English po. Basta't po mababasa natin, maiintindihan po natin, i-accept po natin yan. Nagkakaroon lang po tayo ng mga challenges dun sa mga IDs na nakasulat sa language ng Hong Kong. Yan, minsan hindi natin talaga ma-approve dahil hindi natin nababasa yung pangalan. So, basta't readable naman po siya. International identifications are very much welcome. And katulad nga po na sinabi nyo, we are going international. Let's go unified. Lahat po yan i-conquer natin. Lahat po yan tatanggapin natin. Basta't valid ID po yan. From Miss Shoni Villena, hi po sir. Yung V3 ko po na POB nakapag-upload na po ako sa system, pero reply po sa akin sa Gomigo, hindi pa po ako nakapag-upload. Bakit po pagka-check ko sa POB, pending approval pa po? Thanks po. Alright. Kung ang response po sa inyo sa Gomigo ay hindi pa nakikita nila, there's a possibility po na corrupt po yung file. So if that's the case po, kung pwede nyo po sanang maibigay sa akin yung reg code ninyo, pasisilip po natin yan. Agad-agad po natin yan. Pag tungtong ko bukas sa opisina, kung nasa akin na ngayon ang reg code ninyo, sisilipin ko po agad yan at ako mismo mag-a-approve ng POB nyo kung ka-approve siya. Kung talagang valid document siya, ako pa mismo mag-a-approve yan. From Miss Angie Solante, first question, bakit yung smart padala transactions inaabot ng ilang oras samantalang kung sa tindahan mag-transact ng remittance, it will only take 15 minutes? Alright, madam.
Kanina sabi ko na nagkaroon ako ng scenario na ang comparison ko sa sari-sari store. This is exactly the same question na. Pero sagutin ko po ulit. Unified Products and Services has a total of 300,000 members across all nations. So, ibig sabihin po, 300,000 miyembro po si Unified na nagtatransact sa system ng Unified at the same time using 2 smart money numbers. Kukumpara po natin doon sa sari-sari store na isang tao lang nagtatransact. So, the mere fact na isang tao lang nagtatransact sa sari-sari store, pagkurap po lang ng mata niya, andyan agad ang reference number natin. While kay Unified po, sa dami ng nagtatransact, minsan nagkakaroon tayo ng clog or queue doon sa system mismo ng partner natin. Pero katulad nga po na sinabi ko sa inyo, nasosolusyonan na po ito or nasolusyonan na po ito, meron na po tayong dinidevelop or ang partner natin na dinidevelop, nagmamigrate na po sila sa API. So, yung mga delays na yan, mawawakasan na po yan pagka po na fully deployed na yung sinasabi nating API. Kaya nga po kami naglabas ng advisory last week na we are anticipating that there would be maaapektuhan or that the services of pay-in and pay-out will be affected during the migration of our partner. Pero sa ngayon po, awa po ng Diyos, habang nagmamigrate sila, hindi naman po naapektuhan. Wala naman po kaming nare-receive na kahit na anong issues or complaints na hindi nag-push through yung transaction nila. Same old issues lang po ang nare-receive namin, medyo nagkakaroon ng delay, which is understandable because sa dami ng mga nagtatransact sa system ni Unified using 2 smart money numbers at the same time. Pero hayaan nyo po, malapit na po nating wakasan yung pagtitiis na yan. Abangan nyo po yan. Second question from Miss Angie. Bakit need ng approval kapag ang amount is 5K pataas, samantalang kung sa tindahan magpadala walang problema regardless 5K, 6K, or 8K pa siya? Naintindihan ko po yan. Minsan nga po, nung wala pa po ako sa Unified, tanong ko rin po yan, bakit si Unified napakahigpit pagdating sa mga remittance? Nung nasa Unified na po ako, naintindihan ko siya. Dahil si Unified po ay Bangko Sentral ng Pilipinas regulated institution. May mga mandato po tayo sa mga government agencies kasi po tayo po ay rehistrado lehitimong remittance institution. So at dahil po dyan, lahat po ng mandates nila including proper KYC, including submission of proper or legalities or documents, sinusunod po natin yan. Yan po yung nagtitrigger sa inaakala nating paghihigpit. Pero hindi po ito paghihigpit. Security protocol po ito na ipinatutupad ng ating kumpanya sa system natin para po na rin sa inyo ito. Dahil po, marami pong mga nagkalat na scammers dyan, maraming nagkakalat ng mga fraudsters dyan. Ito po mga security protocols ito, security measures ay ginawa po ito, in-implement po ito ayon sa mandato ng Bangko Sentral ng Pilipinas para po sa kapakanan ng nakararami at para sa ating lahat po ito. So, we just need to embrace our system. Ito po talaga yung tunay na remittance, ito po yung tunay na kumpanya. Ang isa pong kumpanya, meron po yung proseso. Ang isa pong kumpanya, meron po yung sinusunod na mga SOPs. Ang isa pong kampanya ay sinasabing si Unified Products and Services. Tayo po yun. Kaya po, let's just embrace the process kasi ito po yung tamang proseso. From Miss Rosella Avancenia, when kaya ma-refund ang ticket since nung June na booking? Alright. Miss Ruth, bilang lang ako, gamitin ko kamay ko. July, August, September, October, November. 5 months po. Processing po yung, hindi niyo pa po nare-refund yung ticket ninyo. Well, yan po talaga yung mga dilema ng ating mga commuting public or yung mga mananakay po natin sa mga airline. Nung nagkaroon po tayo ng pandemic, halos karamihan po ng mga flights ay na-cancel. At lahat po yan, libo-libo, daan-daang libong mga flights po. Ang ating pong airline industry ay sobrang naapektuhan. Nagkaroon po dyan ng mga retrenchment sa mismong airline na mismo because nawalan po ng hanap buhay, nawalan po ng mga income yung ating mga airline at yung mga ibang mga kawani nila. Now, sa refund process po, bukod po sa naka-skeletal force din ng ating mga airline partners, bukod po sa mga daan-daang libong mga transaksyon na kailangan nilang i-refund,
bukod po doon sa mga flights na ongoing ang cancellation because of the restrictions ng mga governing agencies saka sa mga destination po. Ito po yung nagtitrigger kung bakit po yung refund process or yung timetable ng ating refund from 1 to 6 months naging 4 to 6 months na. Now, what is the difference ng 1 to 6 months na unang nilabas ng airline natin? Pagka 1 to 6 months po, ibig sabihin, there's a big possibility na sa loob lang ng isang buwan, makuha mo na yung refund. Not unlike do sa 4 to 6 months, ang pinakang maaga mo makukuha ang refund ay 4 months. Ang maximum po ay 6 months. There are cases po na nag-i-exceed pa siya ng 6 months pagka sobrang ang dami ng yung flight na na-cancel na ay sobra talagang maraming naapektuhan mga pasahero. So, yan po yung challenge natin ngayon. Yan po yung as much as we want to issue refund to our public or to our passengers. Unfortunately, dependent po kasi tayo kay airline. Pagka ni-refund tayo ni airline, pagka sinabi ni airline na ang refundable amount would be this, inihintay pa po natin yung computation nila sa airline, then hihintayin po natin yung refund nila, then that will only be the time na maibabalik namin sa inyo yung refund. Kahit po magdirekta kayo sa airline and we're giving you the free hand to go directly to the airline and ask for the status of your PNR, kung ano nang nagiging status niyan, isa lang po ang sasabihin nila at yun lang din po ang nakikita sa system namin. Kapag hindi pa po nyo natatanggap yung refund na yun, that means it's still on process. Nawan po, yung mga ticketing support agents natin, they are very, very aggressive. They are very proactive sa pagbibigay po ng refund. Pagka po nagka-receive kami ng notification sa airline partner po natin na a refund has been processed for this passenger, for this PNR number, definitely hindi po namin pagtatagalin yung refund na yan o yung fund na yan sa aming sistema. Within 24 hours, we make sure that yung refund na yan ay binabalik na agad namin sa ating pasahero or sa ating mga members. So, ipagpaumanhin niyo po ninyo. Ito po ay mga dependent po kasi tayo sa mga airline, sa mga polisiya ng ating airline pagdating sa refund na yan. Talaga pong yan po ang challenge natin. From 1 to 6 months, ngayon po 4 to 6 months na ang binibigay sa atin ng airline. But again, pwede po kayong dumirekta sa airline para magtanong po ng status nyo. You just need to mention your PNR number or the ticket number at ang airline po, sasagutin naman po kayo kung ano po yung mga binibigay namin sa inyong detalye. Yun din naman po ang isasagot sa inyo. 100% po na yun din ang sasabihin nila sa inyo. Kasi po, they would be looking at the same system na tinitignan namin pagdating sa status ng mga refund. So, kung anong nakikita nila sa sistema nila, yun din po ang nakikita namin sa sistema namin. Dahil yung sistema po na tinitignan namin ay si sistema po ni airline. Pagka nakita po namin doon, on process ang refund, yun din po ang sasabihin nila sa inyo. Ipagpaumanhin niyo po, pero ito po yung realidad ngayon pagdating po sa mga refund. Third question from Miss Angie Solante. Bakit po matagal ang pag-rollback ng pera ng remittance? Na-notify naman po ako nung 12 noon pero na-rollback lang po siya 6 p.m. na po. Rollback ng remittance. Gusto ko pong malaman kung ano pong klaseng remittance po ito at kung bakit siya subject for rollback. Kung nagkaroon, kasi po, if it's going to be like a failed transaction, halimbawa, ang ang remittance natin galing sa isang partner natin, say for example, Cebuana transaction, nagkaroon ng problema during the transaction process, nagkaroon ng error, tapos nabawas na po ito sa e-cash fund ninyo, rollback should be within an hour or so dapat. Now, if ever that there would be delays on rollback, it could only mean two things. Nagkaroon ng issue or ng glitch sa system ng partner namin at hindi namin makita yung confirmation that the transaction had really failed. So hindi namin agad ma-rollback siya. Pangalawa, successful transaction siya sa system na sa side ng partner natin, sa atin nag-failed. So we are requesting for our partner to cancel the transaction, hindi pa po nagre-reply sa atin si partner, and that is causing the rollback. Yun po yung mga scenario na yan. Pero if ever that you have a time to create an online support ticket para po makita ko yung transaction number, yung reference number na to, I would be more than happy to call you para bigyan po kayo ng update kung bakit nagkaroon ng delay sa pagro-rollback. From Miss
kapag nagpapadala at magre-receive ng money sa Western Union through Unified? 1 hour ang waiting time. Isa po yan sa kinukonsider natin na gawa ng malaking improvement. Tulad nga rin po na sinabi ko sa inyo, similar po to sa smart money transactions po natin na sa dami po ng transaction, minsan talaga nagkakaroon ng queuing. Imagine po, pauulitin ko po ulit to, 300,000 members of Unified Products and Services transacting at the same time using the system. So, minsan po, yung system na po mismo ng partner natin ang hindi makayanan yung volume ng transaction. Pero don't worry po. Rest assured that we are doing everything para po maibsan or eradicate completely yung mga ganyan challenges natin na yan para po maibigay namin sa inyo yung seamless and hassle-free transaction. Abangan nyo po yan. And I'm talking about the innovation that we are doing, and this is under the V3 platform. From Miss Marivic Narazo, yung downline ko po nagbayad ng PLDT bill sa system natin. Successful naman at may resibo, pero naputulan po siya ng internet. Sabi sa kanya ng PLDT, wala daw po na-remit na payment sa kanila. Nag-create a ticket yung downline ko at sabi, failed due to connectivity issues. Bakit po hindi nasabi agad na fail yung transaction, malalaman na lang pag naputulan na po? Yeah. Yan po ang isang bagay at isang pangyayari na taos-pusong inihihingi ko po ng paumanhin sa lahat ng Unified members. I think 3 months ago or 2 months ago, nagkaroon po tayo ng issue sa bills payment. Wherein successful sa end natin ng mga transaction, but for some reason, sa mga end ng mga billers natin o sa partners natin, hindi nagkaroon ng 100% transmission, resulting to unposted payments. Marami po ang naapektuhan dyan. Marami po ang nag-complain, marami po kaming na-receive na complaints dyan. And unti-unti po namin ipinapaliwanag kung paano po nangyari po yan. Pero lahat po ng mga nagkaroon ng unsuccessful or unposted transaction, lahat po yan nung na-notify kami ng partner, ng billers natin na etong mga transaction na to nag-failed. Upon receipt of the copies of the transaction, lahat po yan ini-rollback na po namin. So, if meron pa pong mga hindi na i-rollback na mga transaction na kiniklaim na nagbayad sila at hindi nagkaroon ng rollback, pakisabihan po ako, pinangungunahan ko na po kayo, taos-puso po akong humihingi ng paumanhin dyan dahil this is an issue na hindi natin inaasahan dahil nagkaroon din ng latency sa pag-i-inform ng mga billers natin o ng mga partners natin tungkol sa mga transaction na ito na hindi pala posted successfully. Pero definitely po, lahat po ng mga transaction ay na-rollback na. If ever po na meron pang hindi na i-rollback, pa-create po ng online support ticket, message nyo po ako sa FB. You can ask Amiga Lori for my Facebook name or Facebook account. Doon ko po kayo sasagutin. Taos-puso ko po kayo sasagutin pagka po meron pa pong naiiwan ng mga remnants ng mga unrollback transaction dito sa mga bills, dito sa naging bills payment issues natin. So again po, lahat po yan, na-rollback na natin, lahat po yan, at kung may hindi pa po na-rollback dyan, mangyari po lamang na create po tayo ng online support ticket, give the reference number to me, or you can message me directly sa aking social media account. You can ask Amiga Lori, or any other Unified members. Very proactive naman po sila, very active po ang ating mga Unified members, especially our trainers. And I commend all the trainers of Unified Products and Services, including our networkers. From Mr. Raul Valle, hindi po ba updated ang special load natin? Kasi meron daw mga kulang na special load at ito din yung concern ni Miss Oliram Aznarepse. Na special load po natin, hinihintay na lang po natin yung mga updated plan codes or updated special loads gating sa aling mga partners. Ang nasa atin po kasi yung mga sinabit nila the last time na humingi sa atin, yun po ang na-encode natin sa system natin. Now, we do understand na mayroong mga special loads na nagkulang pa. So, definitely po, siguro in the coming weeks, may update na natin po yan. Hinihintay na lang po natin yung updated special loads sa ating mga partners. Pero this is a work in progress na po yan. From Miss Grenaling Giant, Sir, sa insurance po, paano po kapag nauna po nawala ang beneficiary? Ano po pwedeng gawin?
pagka nauna ang beneficiary sa insurance, ano po, pwede po tayo mag-submit ng ng amendment ng beneficiary. But definitely, hindi naman kasi siya yung insured, beneficiary lang siya. So, he or she is not subject. Pero if that will happen, or if in the event that it will happen, pwede po tayo mag-submit ng amendment. From Miss Baby Jean Caniedo, nag-try po ako mag-load international. Successful naman po siya, pero walang load na dumating. Alright. Yan po mga ganyan, siguro po, may mga reported cases po niyan, pero in a matter of minutes po, nasosolusyonan po natin yan. Mangyari po lamang na ipagbigay alam sa amin po yan. Try to contact our customer support hotline or whatever platform that you are comfortable with. We have the online support ticket, we have the Gomigo. Kontakin niyo lang po kami diyan, or we sometimes do sa FB account natin, si Miss G Hernandez is also assisting do sa mga concerns ng ating mga members. So if ever na meron kayong mga access sa mga platforms na yan, mangyari po lamang na ibigay po sa amin yung tracking number, so we can look into this, into that issue or into that transaction. From apps, Junifer Nano, sana naman po yung Zamboanga del Sur electric bill papasok na sa system para hindi na pupunta ang papa ko sa bayan. Alright. Yan po mga billers po natin na yan. I am not so sure kung yung si Zamboanga Electric Cooperative, so yung na-mention na utility na yan, present kay Bayan Center. Kung present yan kay Bayan Center, well, definitely, maide-deploy natin yan sa system. Unti-unti po kasi na tayo nagde-deploy ng mga billers sa loob ng system natin under the Bayan Center, under the Bayan Center, under the partnership with Bayan Center. Now, if ever na hindi siya kasama doon sa mga billers na ni Bayan Center, definitely, our acquisitions team, they are traversing all the roads from north to south of the Philippines para lang po makapture yung mga billers na yan, para maihatid yung serbisyong unified po sa lahat ng sa lahat po ng pamayanan. So, ibig sabihin po nito, maitatap po natin lahat yan. Tiwala lang po tayo. Mangyayari po yan. Nag-umpisa po tayo sa isang biller, sa dalawang biller. Now, we have like thousands of billers in our system. Nandiyan po ang ating Kagelco, Batelco, Visayan Electric, Zamboanga, yung sinasabi niyo pong Zamboanga Electric Cooperative, kung wala po siya sa Bayan Center, definitely, mabababaan po natin yan. From Elmo Maraan, updated na po ba ang Unified app sa iPhone? I've tried so many times pero hindi pa din siya magamit. Alright, may mga reported issues sa Unified application via iOS. So our IT department is currently working on it. This is a work in progress, and hopefully ma-resolve na to in the coming weeks or sooner or soon. Hindi po to pinababayaan. May associated team po na nagre-resolve nito or gumagawa ng mga mobile applications po natin, lalo na po diyan sa iOS natin. From Miss Norilyn Ricania, bakit po napakamahal ng charge ng smart money? Dito po kasi sa labas, 30 pesos lang sa 1,000. May kita na ang dealer. Pero dito sa atin, 30 pesos, pero wala pang kita ang dealer. Alright. Yan po kasing smart money na yan, ganito na lang po. Let's put it this way. Yung mga smart money charges po yan, ito po yung mga mandated charges ng ating mga partner. Now po, sa ating, meron po tayong mga classification of accounts. We have the dealer account, we have the ICASPay Center account, we have the hub account. Now, yung dealer account or yung tinatawag po nating home-based account, this is basically, ito yung mga ginagamit nating account ng karamihan. Kaya po, it's designed for personal use, pero po si Unified, napakabait po ni Unified, hinayaan po natin ang mga members nito ay gamitin itong mga platform na ito para sa ikayayaman at ikauunlad ng kanyang mga miyembro. But definitely po, yung mga income po na yan, yung mga sinasabi niyo na erase po yan, bago niyo po na erase yan, ay pinag-uusapan na po namin yan. Ng top management,
on how we can allocate income for dealers. May mga ilalabas po kaming advisory dyan, may mga ilalabas po kami mga schemes pagdating po dyan, patungkol po dyan sa mga na ina-address yung mga income na yan pagdating sa smart money. So, abangan nyo po yan. Mag-monitor po kayo ng mga email. We would be releasing advisories through email. And marami po kami mga game plan at mga campaign na ilalabas para po matulungan namin kayo as member, even up to the upgrading of your account from global account to eCash Pay Center account. May mga assistance po kami ilalabas yan. Watch out nyo po. From Prince Ventura, Sir, yung ticketing natin, di po ba siya makatransact ng ticket sa gabi? Ticketing, alright. 24/7 naman po ang ticketing natin. I just need to know kung anong airline yung binubook niya, ano yung flight, kung saan papunta ang destination niya. So I would be able to further investigate kasi minsan nga, as mentioned, may mga restrictions kasi yung mga airlines natin na minsan hindi nagkakaroon tayo ng limitations pagdating sa booking. But definitely 24/7 ang ating ang system natin. They are open. Ang ating support, customer service, and even our ticketing support is available 24/7. So definitely it should be you have the facility to book a ticket any time of the day, even during the wee hours of the night. From Sir Sunny Taiko, until now, yung forget password ng retailer of loading, hindi pa din nare-resolve. Nag-create ticket ang downline ko at hindi daw nila scope ang troubleshooting for forget password. Sa V1 account, reset password, that is the first time I heard that. Kasi po, dun sa V1 account po natin, isa lang naman po ang site na pinaglalagyan natin dyan. At dun po sa mismong site na yan, yung secure.unified.ph, meron po dyan click facility wherein you can perform a reset password. So, I need to further look into that kasi po, I think na capable ang system natin na mag-reset ng password. So, pa-create naman po ng ticket para po makita ko yung regs code na mabisita ko yung account ninyo. I'm sorry. From Miss Tina Marilim, pwede po bang mag-transfer ng eCash from version 3 to version 1? Yes, definitely po. Pwede po kayo mag-transfer ng eCash balance ninyo from version 3 to version 1. Ito po yung question kanina. Wala pong facility po mag-transfer ng V3 to V1 kasi para pong ano po yan. Pagka nakahiga ka na sa kama, ayaw na natin bumalik sa panig. So pagka nasa kama po na tayo, let's stay on top. Kumbaga, wag na po natin hangarin na bumaba tayo. Lagi po tayo. Dapat po ang goal natin, pataas ang pataas. Ang V1 po, ang V3 po ay upgraded version ng ating V1 account. So, hintayin nyo lang po, yung V3 fund niyo, yung eCash fund nyo sa V3, definitely po, pagka po in full service at full swing na po ang V3 natin, kukulangin pa yung pondo nyo yan. Magpapa-request pa kayo. Yan nyo lang po yan dyan. Investment nyo na po yan. From Sir Buhari Khalid, Sir, good morning. Ask ko lang, ba't hindi ko ma-open ang version 3 ang remittance? Ma-open ko lang is e-load. Thanks. Version 3 ng remittance, I need to know kung ano po yung account ninyo. Kung dealer's account ba yan or retailer account. So, I need to know that. But definitely po, lahat po ng mga services, ang V3 po natin ay nandiyan na po ang remittance services. No, not remittance services. I'm sorry. The question is remittance services, hindi may open. Well, I'm sorry po. Unfortunately po, yung remittance services po ay hindi pa po available sa V3. Ang available po sa V3 ay yung bills payment po natin, saka po yung loading services. Kasunod na po niyan yung remittance services. Abangan nyo lang po yan. From Miss Mary Grace Arao, Sir, bakit po yung Kagelco po ng for Cagayan billing, hindi siya makikredit po sa system po ng Kagelco sa atin? Nagbawas at nag-issue na ng resibo. Thank you po. Kagelco. Okay. Well, this is new to my ears kasi for the longest time, yung mga transaction natin ng Kagelco ay successfully processed naman po yan. And we've been communicating on a daily basis kay Kagelco, sa partner po natin, if there are discrepancies pagdating po sa mga posting ng mga payments. And
recently po or lately, wala naman po kami na-encounter na mga discrepancies sa mga payments natin, sa mga posting ng payments natin sa system nila. So, I need to know the tracking number po. Pakicreate naman po yun ng ticket. Tapos po, katulad po na sinabi ko sa inyo, you can directly message me via my social media account. You can ask Amiga Lori for my social media account. So lalabas po yan na message request po sa akin. But definitely po, I may not be able to respond real time. At definitely, kung may ticket po kayan, our CSRs are very aggressive right now in responding to online support tickets. Magkaroon pinakamatagal na siguro dyan yung 1 hour. Unlike before, na medyo marami ang backlog namin. Pero definitely po, I have an instruction to all our CSR team na as much as possible, they need to be very, very proactive sa pagsagot sa mga online support tickets. So, online support ticket po tayo. Definitely, masusolusyonan po natin yan. From Miss Marcel Ecleo, good evening, Sir Arnold. Sana po pwede na mapalitan yung Gmail na na-register sa version 3. Di po kasi ako nakaka-receive ng verification code to activate my V3. Thank you po and God bless. Alright, I am not sure kung bakit hindi nakaka-receive si Gmail, pero marami po tayong mga Gmail account na naka-link sa ating version 3 and they were able to successfully register their account using their Gmail domain. Now, if this is an ongoing issue, sige po, i-check po natin yan, pero yung facility to change email po na yan, meron naman po yan, but it is not being cascaded yet kasi hindi po yan, kasi po we have restrictions pagdating sa mga change muna ng mga info na account. Pero definitely we would be able to change that. Lalong-lalo na po yung sinasabi ninyo na hindi kayo nakaka-receive, pero I'm just wondering why, kasi marami po tayong mga Gmail domain na nakalink sa V3 account nila, pero they were able to register successfully, they were able to activate their accounts. So, sige po, pakreate na lang po na online support ticket dyan. Pasensya na po kayo kung ang naririnig nyo sa akin ay puro online support ticket, but this is the main platform wherein you can directly communicate with the customer service team. Ito po yung talagang makikita namin yung mga concerns nyo, makikita namin yung mga screenshot ng errors ninyo, makikita namin kung ano talaga yung nangyayari. So, and that is the reason why I am urging all Unified members, if they are encountering issues sa ating mga services, sa ating system, ang katapat lang po niyan ay online support. Dahil ako po mismo minsan nagre-review ng mga tickets, ako po minsan sumasagot ng mga tickets. Kaya po pagka po nakita po ninyo yung pangalan ko po doon as one of the sumagot ng tickets, and that means po ako po mismo yung tumututok sa issues ninyo. From Sir Nino Rosales, hello po. Marami na po akong beses na nag-load sa prepaid load for signal load pero transaction posted po ang laging lumalabas. Okay. Sa Sanat Smart. Transaction posted. So, prepaid signal. Okay, so hindi nakikredit? Okay. So, pagka po ba ganyan, ang mga handling po kasi natin dyan is, ini-email natin si partner dyan. So, mangyari po lamang, again po, yung mga transactional issues na yan, yung mga issues sa mga, pagka hindi nagsasuccessful na transaction, the only way to reach out or to address that concerns is two ways. Calling the customer support hotline, and I would like to set the expectation na yung customer support hotline natin, medyo magkakaroon kayo ng challenge sa pag-contact kasi po, medyo marami talaga ang tumatawag, so sobrang hirap pumasok. Occupied po lahat ng mga CSRs natin, yung mga numbers po ng customer service hotline po natin, occupied din po lahat. So, ang expectation po dyan, ang challenge po dyan is, medyo mahirap pumasok lalo na po during peak hours. Yung from 8 a.m. to 5 p.m. medyo magkakaroon po dyan ng challenge. Pero po pag mga bandang gabi na, ayan na po, medyo nagiging available na yung mga lines natin. Tapos po, yung online support tickets, create lang po kayo ng online support ticket. This is the best platform so far kasi po, pinatututukan ko itong online support ticket nyo kasi po, I believe that the best tool that we have right now to address and resolve issues is the online support ticket. And that's the reason why may nakatutok po ditong dedicated CSR team who are working on each ticket that you are submitting. From Miss Elena Enstrom, or isa sa mga hub owners natin, Sir Arnold, bakit may charge na ang BDO kapag nag-deposit sa GPRS Unified Products and Services Bank account?
Alright. Madam Elena. Kumusta ka na? Medyo busy tayo ngayon, hindi tayo nakakapag-usap, pero I received your yung message mo kanina sa FB. Hindi ko lang na-acknowledge. I think it was something like a quote or something. So, to answer your question, may charge si BDO sa pag-deposit sa BDO account natin. Ma'am, madam, dapat natin kausapin si BDO. Bakit nila tayo kina-charge? Kumbaga, that is something na beyond our control. If BDO charges you for a bank-to-bank transaction or bank transfer, and that is something that we need to raise to the customer support of BDO. Baka naman po, ma'am, halimbawa, kasi parang sa pagkakaintindi ko, I'm not sure kasi hindi naman tayo eksperto pagdating sa banking industry. Meron kasi parang mga payment institution na pinagdadaanan yung mga bangko ngayon parang InstaPay, yung mga baka nagkakaroon ng mga charges. Pero if it's going to be BDO to BDO, then definitely there should be no charges. Baka yung nakita niyo pong charge doon sa doon sa online bank account niyo a charge on a transaction that you made. But definitely kasi this is the first time that I heard that BDO charged a BDO to BDO transaction. Pero the best way to know kung bakit kayo nagkaroon dyan is to call the customer support hotline of BDO. Madam, message kita mamaya. Sir, from Miss Janessa Francisco, Sir, pwede po bang makapag-transact ng bills payment sa version 3 kahit hindi pa fully verified yung account doon? Yung number 4, pending approval pa din siya. Alright. Yung V3 po kasi natin ay hindi siya nagiging progressive. Hanggat hindi po na-verify yung account niyo, you won't be able to use the system. And that is the reason why may dedicated team po tayo who is working 24/7 to approve your KYCs. Now, ngayon po, I can proudly say na wala po tayong backlog ngayon sa KYC. Meron po tayong mga pending request for KYC approval. The reason why hindi pa po siya na-approve is because wala pa po kayong sinasubmit ng video selfie. So, meron po kami instructional video na inilabas para po maging guide ninyo para makagawa kayo ng video selfie na sigurado po na aakma dun sa requirement na hinihingi namin. So, mangyari po lamang nakipakisundan po yun. Maging guide nyo po sana ito. Patuloy po namin itong ipinopost sa ating mga page, sa group natin, even sa mga group chat po natin. Even to our leaders po. Sige po, bibigyan ko po ng instruction ng ating CSR team to continuously post yung instructional video, yung link sa YouTube na yan on how to submit a KYC video selfie. Again po, yung mga pending po ninyo na for approval sa KYC, both version 1 and V3, we are just awaiting for video selfie. Yun lang po siya. Well, to answer your question again, hindi po kasi kayo makakapag-proceed sa V3 hanggat hindi po na-approve yung account nyo. So, madali na po ngayon magpa-approve ng account. Upload lang po kayo ng government-issued ID niyo, selfie with ID, then video selfie. Yung video selfie po sa Zoho platform na po natin yung sinasubmit. So, yun po, pinadali na po yan. Verify your account in just a snap. May nakatutok po tayong tao dyan na gagawa na mag-approve ng mga KYC request nila. From Miss Teresa Condaya, Sir, bakit po nagwi-withhold ng tax na hindi naman po kinukuha ang PIN number ng mga members? Nagwi-withhold ng mga tax. Alright, in what particular transaction po kaya iyan? That I need to verify. But definitely po, lahat po naman kasi ng ating mga transaction ay subject for tax. Now, this is the first time na narinig ko na may withhold, but definitely po as Unified Products and Services is a duly registered company. Siyempre po may mga sumusunod po siya sa mga alituntunin at mga mandato ng ating bureau, which is na nakakasako pagdating sa mga taxation na yan, which is the BIR. So if ever na nagkaroon ng pag-withhold or pag-withhold ng tax, process po ito sa company, yung internal, lahat po ng kumpanya, pero pagka sinasabi niyo po na kayo mismo yung tinaksa, that is something that I need to look at. So, pabigyan naman po ako ng transaction number or reference number ng transaction na sinasabi niyo na taksan kayo dyan, and I would be more than happy to address this to our accounting team or to our
accounting department. From Sir Sunny Taiko, bakit po yung GSAT natin hindi na makapag-load? GSAT. Parang Sky Cable. GSAT, yes. Alright. GSAT is, I just need to look at the inventory of GSAT. Babalikan ko po kayo dyan, but definitely GSAT service is very much active. So if ever na nagkakaroon po kayo na experience na dito sa service na to, I need to check it out with our technical support team. So right after this streaming, na tinitake down po naman namin dito yung mga concerns ninyo na pinapark ko lang. But definitely, I would be deploying resolution on this issue or on these issues on the next business day, which is going to be tomorrow. Pag-upo ko bukas po sa opisina at sa aking upuan, ito na po ang unang aasikasuhin ko. Sir, from Aniwar Oycraft, Sir, bakit po minsan pag-load, hindi ako makapag-send nakalagay no data? May internet naman ako, naka-wifi ako. Alright, na pag-load, no data. Okay. Sometimes kasi, I'm sorry if I cannot answer that directly. But kasi as far as unified products and services system is concerned, definitely I would be able to answer all questions. Now, it could be a device issue, or it could be that there could be some configuration, or minsan kasi parang ganito eh. Halimbawa sa mga devices natin like cell phones, naka-data tayo tapos minsan naka-open ang wifi natin. Now, tapos ang naka-priority sa atin ay wifi. Now, if ever naka-connect tayo ngayon sa Wi-Fi, automatic na nagko-connect ang configuration natin ay automatically connect to a Wi-Fi. Pagka naka-connect siya at mahina yung Wi-Fi na yun, then that would cause or that would trigger the issue na nyo. Pero I'm not sure ha. Hindi ko po siya sigurado, pero that is something na pwedeng isang factor na nagko-cause ng mga errors na yan. It's not something to do with unified system. It could be a device issue or a device configuration. From Sir Alden Amis, good eve po. Transaction ng hub. Ano po yung failed due to system timeout? Usually, yan ang reason ng sending transaction sa smart padala. Alright. Ito po yung sinasabi ko kanina na alright. Ito po yung sinasabi ko kanina na sa dami po na nagtatransact natin, minsan yung system po natin ng partner natin nag-clock-log na or na-overwhelm siya, and sometimes nagre-release ng iba't ibang klaseng errors. Para if ever that you have experienced this kind of errors, retransact lang po ulit tayo. But definitely po, katulad nga po ng sinabi ko sa inyo, this is a system-based business, and lahat po posibleng mangyari. But lahat po yan may solusyon. So, as we innovate from V1 to V3, lahat po yan kinonsider na ng ating IT team sa pag-develop ng V3. So, hinihintay lang po natin yung full deployment, full swing ng ating V3. Lahat po yun ang mga errors ninyo. I am definite and I am sure na lahat po yan maiibsan or totally ma-eradicate natin yung mga errors na yan. Let's sad po nakapag KYC na sa version 1, then sa version 3 hindi pa po. Paano malalaman ng CSR na for version 3 yung pinasa namin na video selfie? Alright. Pagdating po sa video selfie, isang beses lang po kayo magpapasa ng video selfie. That would apply for V1 and V3. Now po, iba po yung KYC request ng V1, iba rin po yung KYC request ng V3. So, ang kailangan nyo pong gawin, magre-request po kayo ng KYC sa V1, then magre-request din po kayo ng KYC sa V3. Ang mga nakapaloob lang po ng mga documents sa dalawang platform na yon is yung ID, saka selfie with ID. Pero yung video po, sa Zoho nyo po yan isasubmit, it should and it will be applied both for V1 and V3. So, no need to upload po yung video selfie. Isang beses lang po kayo mag-upload yan. From Miss Suraida Abbas, tanong po, hindi po ba halimbawa mag-send sa akin ng pera sa remittance, kaso one valid ID lang po ang meron ako. Hindi po ba ako makaka-receive, sir? Depende po yan. Pagka po malalaking transaction po natin, halimbawa, mga transaction ng 50,000, 40,000, kahit saan po tayong centers or kahit saan po tayo remittance na
remittance center magpunta, i-require po talaga tayo ng 2 valid IDs. Pero kung ang amount na lang naman na tinatransact nyo, something like mga mabababa lang naman, 1 valid ID will do. Kasi po, ang purpose lang naman talaga ng ating ng submission ng ID is we need to justify the ownership of the remittance, and that is by submitting valid IDs, government issued IDs. Kasi po yun ang pwede nating i-verify yung genuineness ng mga IDs na yun. And that's the reason why we are asking for government issued IDs. Kung isa lang po yan, pwede naman po, basta po very minimal yung transaction amount. Pero po pagka malalaking mga transaction na most probably po i-require po namin kayo na 2 ID ang isubmit ninyo. For the information sa mga ka-unified natin, we will be accepting the last 10 questions. Alright, last 10 questions po tayo. Very excited pa naman po ako nasagutin lahat ng pero sabi nga po ni Amiga Lori, last 10 questions na lang. Pero wag po kayo mag-alala. This is only the beginning. This will not be the last. Definitely, it will not be the last. Marami pa po tayong pagsasamahan na Unified Radio TV live streaming. And I would be more than happy to answer all your questions. Alright, let's proceed with the... From Miss Cora Dairo. Sir, yung account ng downline ko hindi na po ma-open ng account. Ano po ang gagawin? Alright, Miss Cora. Napaka-caring nyo naman sa downline nyo. Sana mga leaders natin, katulad po ninyo na hindi iiwanan yung mga downline sila. I salute leaders like you. Now po, to answer your question, kailangan lang po natin ma-prove yung ownership ng account. He or she needs to submit a valid ID. 2 valid IDs po. Tapos po may mga questions kaming itatanong patungkol po doon sa account. Pagka po nasagot na niya yan, also he or she needs to provide an email address or an updated email address and an updated mobile phone number. So what's going to happen is once na-validate na yung ownership na account, na-validate namin yung mga sinabit niya mga KYC documents, isi-send namin yung username ng account niya doon sa nominated email address niya, doon sa bagong nominated email address niya. Then from there, basta't may username na siya, he or she can always perform a create password para makapag-login siya sa account niya. So, we just need to make sure that the person who's claiming the account is the owner of the account. So, yung mga documents po na isasabit niya, yung mga KYC documents natin, valid IDs, etc., etc. From Miss Miriam Sioson. Sir, ang MoneyGram po, blank po siya. Di po ba magamit? MoneyGram po ay available po yan sa mga company-owned branches po natin. And I would like to take this opportunity po na yung mga nasa sa mga Cebu locations po natin, sa mga Davao locations po natin at iba't iba pong company-owned branches natin to utilize and use the MoneyGram service. Kasi po isa si MoneyGram sa mga partners natin, and I'm recommending and I'm asking you to tangkilikin din po lahat ng partners natin, including MoneyGram po. Pero sa dealer side po yan, wala pa po yan. Di pa po siya available. From Miss Almira Abe. Good eve po, sir. May nagpadala po sa smart money number ng Unified sa Paymaya po. Nagpadala, hindi po mag-okay yung reference number. Ayaw tanggapin for payout. Paano po yun? Salamat po sa sagot. We need to know the error po, kung ano pong error na lumalabas din po dyan. Now, pagka po na yung error na yun, pa-screenshot lang po yan, then pa-include po doon sa online support ticket na gagawin ninyo. And definitely po, they should take like 2 to 3 minutes. And if the CSR would say that paki-retransact na po yan, then definitely you would be able to process the payout transaction. From Miss Kathy Manzano. Sir, bakit hindi po kami makapag-load ng Sun? Sun, alright. Good question. Actually, yan yung question na isa sa mga ina-anticipate itong itatanong na ating mga members. Alright. Last October 26, if I'm not mistaken, or 21st, nagkaroon ng rebranding ang ating partner na si Sun. When I say rebranding, ito yung pagbabago ng image ni Sun. We all know for a fact that Sun is under the Smart platform. Now, it totally happened
noong October 26 or 21st, I'm not so sure, pardon me kasi medyo mahina tayo sa dates. So, nagkaroon ng rebranding si Sun. Sun is completely under the network of Smart. So, pagka po maglo-load kayo ngayon kay Sun, si Smart po ang gagamitin ninyo na. Yan po siya ngayon. From Mr. Raul Valle, I used my laptop to log in sa online.unified.ph pero ang lumalabas ay 403 forbidden. Ano pong ibig sabihin nun? 403 forbidden. Alright, we need to make sure na tama po yung URL. Let's try po muna na https:// then online.unified.ph. Let's try that first. Minsan kasi, yung mga initial login natin, pagka nilagay lang natin ay online.unified.ph, nagkakaroon ng ganyang error. So, during the initial logon, let's try using https:// It should work. From Miss Nene De Castro, Sir, nagtransact po ako kanina ng Western Union, hindi pa po nag-rollback 1 p.m. Ako nagtransact kasi po one valid ID nakapa-upload, pero failed po siya yung ID. Hindi pa rin na-rollback yung amount. Alright. I need to look into that kasi pagka mga Western Union transactions at ni-request natin for cancellation, ang ginagawa natin to, kino-communicate natin to kay partner. So, our partner is the one who would be canceling the transaction. Now, dito po tayo magkakaroon, may dependency po kasi tayo sa partner pagdating sa cancellation kay Western Union compared to the other partner na dun po minsan may facility to amend or to cancel a transaction. Pero definitely po, yung request po yan na i-forward na natin sa partner, I just need to know the status from our partner. Pa-create naman po na online support ticket. From Miss Albaya Alonto, Sir, ask ko lang po yung para sa downline ko na di niya ma-open yung account niya sa ibang city dahil iba yung email address niya. Iba ang email address. Alright. Parang nalito ako sa question. Kasi po ganito yan. Ang system po ni Unified ay marami pong security protocol na ino-observe at in place. Halimbawa po, etong device ko na ginagamit ngayon, ito yung usual device ko na ginagamit sa pag-open ng account ko sa Unified. Na for some reason, ninakaw tong device ko, nawala, at gagamit ako ng ibang device. Well, definitely, dito sa new device ko na to, Unified would be observing a security protocol, which is bagong device to. Baka hindi to sa mismong owner ng account. So, it would be asking for an activation code or a 4-digit code. Yung 4-digit code pong yun, isesend sa email na nakalink sa account ninyo. So, iisa lang naman po yung email na nakalink sa account ninyo. So, if you will be using a device or a new device, then it would be asking for an activation code na makikita nyo po sa email address na nakalink sa account nyo. Try to visit the inbox of your email address na nakalink sa account nyo. It should be there. Not unless if it's a Yahoo account or Yahoo domain, medyo nagkakaroon po ng delay ang pagpasok ng mga email sa Yahoo domain. Kaya po minsan, ang nire-recommend namin is to use Gmail instead. Last 5 questions from Sir Raul Valle. I received an email from Unified at pinagsasubmit ako ng government-issued ID at front ng credit card. Nag-text po ako dun sa isang tumawag sa akin about cash card. Bakit po magsasubmit ako ng photo ng credit card? Alright. We need to be very, very cautious kapag hinihingan po tayo ng facade or itsura ng credit card. That is something na hindi namin ino-observe na humingi ng itsura ng credit card except for yung mga credit card transactions. Pero kung wala naman po kayong credit card transactions at hilingan po kayo ng ganyan, well, try to investigate further. Try to look at the email address of the sender. Baka po ang ginagamit lang yan ay unified@gmail.com or hindi yung unified domain. When I say unified domain po, parang ganito po siya. Halimbawa, unified@yahoo.com. Ang domain po ay yung yahoo.com. So, it doesn't mean na kay unified nang galing yun dahil yahoo.com po yun ang domain.
the official domain po ng Unified na communication na gagamitin natin would be, halimbawa, like for example, halimbawa, yung email address ko is onald@unified.com. May sarili pong domain si Unified. Hindi po kami gumagamit ng yahoo.com, hindi po kami gumagamit ng gmail.com. May sarili po kaming domain. Check nyo po yung domain ng email na nagsisend sa inyo ng mga emails na yan. But definitely po kasi hindi kami hihingi ng mga kopya ng credit card ninyo sa email ninyo. Not unless you're doing a credit card transaction. Pero very limited po yung information na hinihingi namin pagdating dyan. Kasi we all know, alam po namin na very sensitive to mga credit card information, kaya limited yung mga information na hinihingi namin. At hihingin lang po namin yan kapag may credit card transaction kayo. Pero kung wala po kayong credit card transaction, try to revisit the email address who sent the email to you. Possible po yan. There's a big possibility na hindi po sa amin ang galing yan. From Miss Wilma Encarnacion, Sir, meron po bang changes sa profit transaction ng eCash to eCash? From 20 pesos, naging 16.07 na lang recently. 20 pesos, are you referring to the income? eCash Pay yata. Okay. Medyo hindi ako clear doon sa question. Kung income yan, recently nagkaroon tayo ng adjustment sa mga income, pero this is for the benefit of our member. Pero siguro if I would have another opportunity para tanungin sa iyo, para i-elaborate yung question na to, I would be more than happy to answer the question. Pero right now kasi, ang pagkakaintindi ko dun sa question yung changes na nangyari pagdating sa income ng eCash to eCash. So, if you're referring to that, yes, we made adjustments, nagkaroon na adjustments for the benefit of Unified member yan. Sir, from Mado Babies Meneses. Sir, din po yung auto-quota charge? Bakit po may ganun? Alright. Okay, parang ito yung issue, yung reborn issue. Kasi auto-quota was implemented last 2019. And doon po sa system nyo, kung makikita nyo po doon, may auto-quota button yan. The reason why we need to have the auto-quota, or the reason why it was implemented is this has something to do with MLM products. So, medyo mahaba yung magiging discussion natin pagka halimbawa na i-elaborate ko si auto-quota. But if you could give me your email address, I would be more than happy to send you the details on why we are having auto-quota and kung bakit naka-implement yun. And mind you, sir, pwede po nating i-turn off yung auto-quota na charges na yan. Kasi po nag-i-incur yung charges na yan every end of the month. So, kung ite-turn off natin yan, i-switch off lang natin yung auto-quota na yan, hindi na po kayo matcha-charge yan. Pero may mga repercussion po yan pagka halimbawa tinurn off yan. Hindi po kayo makaka-receive ng mga MLM income. From Miss Maria Simbe, tanong ko lang po, bakit ayaw mag-upgrade yung account ko from Pinoy package to global package? Okay. Yung process po kasi ng Pinoy package is something like na gagawin natin yung manual. Ngayon, sa system po kasi, I believe na hindi nagkakaroon minsan ng error sa system, but there is a way para gawin natin siyang manual. So what would happen there is something like may processing fee po yan, nababayaran kayo. You might want to visit our main office or call the customer support team. Pero it would be best na sa main office kayo or yung upline niyo ang bisitahin niyo or sa main office mismo, dahil may processing fee po yan at yung difference po ng Pinoy account to global account isa-settle niyo. Kumbaga, para makapag-upgrade kayo, halimbawa, ang difference niya 7,998 to 14,998. So, yung difference po nun, para makapag-upgrade kayo, isa-settle niyo siya. Then, may mga corresponding documents po kayong i-fill upan. Then, once completed na po yan, verified na po yung payments nyo, then it will be forwarded to our team and ma-upgrade na po yung account ninyo. Ganun lang po yan kasimple. Pero it would be best to visit the main office or call the customer support hotline or create an online support ticket. Kasi po may proseso po tayong susundan dyan. So, dapat po yung proseso na yun documented po siya. And the only way to document that if you will not be visiting the main office would be via online support ticket. From Miss V.A. De La Cruz, question po, Sir,
pag ilan account mo, ilang beses din po ba mag-register sa version 3? Naka-register na po ako dun sa unang account ko. Need po ba mag-register sa ibang account? Yun kasi ngayon yung nagiging challenge natin. Pagka multiple accounts ka, well, supposedly ang behavior niya na isang beses ka lang magre-register, pero hindi pa progressive yung V3 account natin. So, ngayon, ang gagawin natin, if you have multiple accounts, you need to submit a KYC request on each of the account. But you just need to submit the same document lang naman, yung same ID, same selfie with ID. Pero you need to submit, you need to do that with all of the accounts. And yung video selfie naman po, isang video selfie naman that would do, that would suffice both for V1 and V3 accounts. So definitely po, what I'm trying to say is, para po makita namin na may request yung isang account na to, you need to process a KYC request po. Yun po siya. So individual po natin. One time lang nyo lang naman pong gagawin yan. So that's the last 10 questions, sir. Meron pong pahabol na question. Right? From Sir Prince, kailan po ulit yung segment nyo? Kasi malaking tulong po kayo sa mga members natin. Okay. Sir, being, I guess, here at Unified Radio TV, it will always be an honor for me. And it will always be an honor for me to answer all the questions of our leaders, of our members, of our franchisees. Yan po, from the bottom of my heart. Kaya nga po nung sinabi sa akin ni Amiga Lori that I would be guesting again sa Unified Radio TV, pinaghandaan ko po, I made sure na I am physically fit, mentally fit, emotionally fit, and technically fit to answer all your concerns. Now, yung next segment po natin, if ever po na hindi po agad mangyari dito sa Unified Radio TV yan, dahil marami pong nakapila, marami pong nag-aabang, marami po tayong mga aktibidades dito sa Radio TV, definitely I would be communicating or having a meeting with you via Zoom and via other online meeting platform. Yan po isang proyekto namin, isang campaign na gagawin ng Technical Operations and Support Management, which is my department, including the customer service team. Gagawin po namin yan para po masundan itong mga ganito nating segment, masundan yung mga ganito nating usapan. So, it's an opportunity for me to answer your questions, though hindi ko nasagot lahat. Alam ko marami pang katanungan dyan, alam ko marami pang confusion, but definitely, lahat ng platform, i-conquer natin para makapag-usap tayo. Unified member, usap tayo lagi. Hindi ko kayo tatantanan, sabi nga iba. So, mga ka-Unified, let's all give a virtual millionaires clap para kay Sir Onal Cruz for his time at knowledge na i-share niya sa atin for tonight. And hopefully soon, magkakaroon ulit tayo ng Itanong Mo kay Cesar segment here in Unified Radio TV. So, this ends our show for tonight. So, Sir Onal, any updates or good news para sa ating mga ka-Unified? Yung update po, I will be very, very proud to announce the development and the development of V3 and the way we innovate things dito sa V3 platform natin. So you are all aware of that. But isa lang po ang gusto kong iwan sa inyo bago po tayo magbukas ngayon. I would like to appreciate all your patience dahil recently po nagkaroon tayo ng maraming challenges sa KYC, sa mga tickets natin, sa mga customer responses natin, customer service team natin na hindi may mga complaints kami na hindi nagiging responsive. Lahat po yan nakakarating sa akin, lahat po yan nagagawan ko ng solusyon, lahat po yan nagagawan ko ng game plan. And hindi po madali yung pinagdaanan nating mga issues patungkol lalong-lalo na po dito sa pandemic issue. Kami po sa customer service team ay apektado din po ng pandemic issue. Kami po, ang manpower ko po sa customer service team na apektuhan din po. Pero hindi po dyan kami tumigil, hindi po ako tumigil para mabigyan po kayo ng 24/7 support as much as possible para po sa mga transaction ninyo. Hindi po naging hadlang sa akin ang pandemic issue na to para mabigyan po kayo ng suporta. Yun nga lang po, nagkaroon tayo ng mga delays, nagkaroon po tayo ng backlogs. Pero hanggang sa kahuli-hulihan po, hindi po namin kayo iniwan. Dahil yan po ang instruction at ang mandato sa akin ng Unified President natin at CEO, Mr. Manny Pascual,
na i-treat ang lahat ng Unified members as Hari and Reyna or the King and Queen of Unified Products and Services. Yan po ang gusto kong i-deliver sa inyo. Yan po ang ginagawa ko sa inyo. At yan ang pangako ko po sa inyo. Muli po, sa lahat po ng Unified members, good mornings and you all have a good night.